hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat ng nanonood ng Tinig ng Marino. Right now ay nandito po kami sa Far East Maritime Foundation Incorporated Training Complex here in Naik, Cavite. Kasama ko pa rin mga kasambahay ang ating co-host dito sa Tinig ng Marino, Engineer Nelson. Good morning, how are you? Good evening and good night. Afternoon. Good afternoon. Sige po, kumusta kayo? You're also in red. Aha. Red and red nag-jibe and yung blue. ating kulay. Yeah. Yes. Engineer, this is a different magandang place. gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood sa ating programang ito sa buong mundo. That's Sa correct. buong mundo. That's correct. Buong Nandito mundo. kami ngayon sa Far East Maritime Foundation Incorporated Training Complex sa Naik, Cavite. Mamaya po sa aming pagbabalik mga kasambahay, aalamin natin kung ano ba itong Far East. Far East Maritime Foundation Incorporated Training Complex here in Naik, Cavite. Makakasama natin ang administrator mismo ng Far East, walang iba kundi si Sir Joseph Briones. Okay, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino. And this time, Engineer Nelson, makakasama na natin ang administrator ng Far East Maritime Training Center. Si Mr. Joseph Oliver Briones. Okay, sir, welcome to the show. Good afternoon, good evening, and good morning. Good morning, ma'am. Kasi- Welcome. Marami tayong greetings kasi ang mga viewers natin ay sa iba't ibang panig sa buong mundo. That's correct. Tama kayo doon, engineers. Let's start now. This is the first time na nakapasok kami dito sa training Center ng Far East. ng Far East. This is the first time. Thank you for the opportunity and you're very much welcome. Okay, sir, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, ha? Ang Far East Foundation po, first and foremost, marami nagsasabi na ito yata yung pinakamatanda. Kayo na nga magkwento. Kailan ba naitatag itong Far East Maritime Foundation Training Center? Okay, maraming salamat. So, ang Far East Maritime Foundation Incorporated ay tinatag noong taong 1992. Yeah, hindi ito ng pinakamatanda kasi meron na rin mga naunang mga training centers noon, no? Ngunit yung iba ay hindi na halos naririnig. Okay, so ibig sabihin, ito ay bagamat hindi ito yung una, pero nagtatagal na ito. Ilang dekada na ba ito sa industriya po? So, 1992, it's more on... Mahigit 2 dekada. Yeah. So 2 dekada na. Sa madaling salita, 2 dekada. And At 3 taon. okay. Alam ni engineer, 2 dekada at 3 taon. Ayan. Teka muna, Naik, Cavite ito. Is this the nearest training center in Metro Manila, sir? Unfortunately not, but sa accessibility naman ng ating mga requirements sa training, we are glad to say that we are one of which fortunate sa pagkakaroon ng malapit sa ating shoreline sa dagat po. Okay. Yeah. Kasi merong ibang mga training center na malayo sila sa dagat. Okay. Kaya ang kanilang tinatawag na PSR, no? PFRB, PSRB ay ginagawa nila sa ilog na tuyo. Pero teka muna, Engineer and Mr. Briones, natutuwa ko dun sa binabanggit ni Engineer Nelson na sa tuyong ilog. Pero requirement ba sa isang maritime training center or school na dapat ito ay nasa tabing dagat? Yes, ma'am. I should say, depende po sa course na pinapa-accredit or depende sa course na tinatakbo ng training program. For example, very critical po yung PFRB. Because What do you call that? What is that it's PFRB? Proficiency in Fast Rescue Boat. Okay. Dito po kasi sa kurso na ito, sinasabi po sa STCW, yun naman po ang batayan lahat ng ating training course program. Isa sa mga competency or activity na ginagawa dito is yung search and rescue. Operation. So, yes. So, ibig sabihin, kung ikaw ay kung yung training center mo, with that kind of training, kung ikaw ay yung training center mo nasa tabing ilog, doon kayo magkakandak. Parang awkward. Paano ka na magagawa ng search and That's rescue operation correct. dyan? Kasi ako nagtrabaho ako sa search and rescue operation sa Den Helder, sa Netherlands. At talaga yung training namin, almost everyday kapag ka summer, or everyday talaga kapag ka summer, kahit malaki yung alon, talagang nagtitraining kami kasi Actual yun, nagtitraining engineer, you need that, di ba? Yun That's talaga ang mga panahon na nire-rescue mo ang mga nalulunod o kaya yung nagtatrabaho
sa oil rig, no? Halimbawa may nahulog, magre-rescue kayo doon. So, ibig sabihin, may mga training center din na wala sila doon sa wala sila sa dagat. Pero Of course. paano nila makakandak yung ganong klaseng training, engineer? Yung ibang mga training center na nag-offer din ng mga course na ganyan, meron silang ilog na katabi na minsan ay natutuyo na, doon pa rin sila nagkakandak ng training. Yan nga Pero engineer, are you serious? amenable to that, No, no? I mean, are you serious? Yes, Doon sa sinasabi yes. nyo na mayroon Merong mga ganyan, Anyway, don't mention that. Pero mayroon pala. Kung Ibig saan sabihin, yan, bakit nakakapasa sila? Pero, Ayun. Yan ang isang mga tanong. Bakit nakakalusot? Ayan. Bakit Pero nakakalusot? at this point, gusto kong samantalayin ng pagkakataon na ito. Ano yung mga courses po na ibinibigay ng Far East Maritime? Okay, as of the moment, just to update, we have 74 courses offered, Oh, which are a napakarami. combination of marina, we have also TESDA, and some of which are also in-house or custom-made courses Yeah. that we You made offer. mention about the TESDA. Why TESDA is included in your training? There are some courses, ma'am, na hindi po pasok sa marina, like for example, sa mga ratings. Like for example, yung ating courses sa NC1, yung sa messman, sa stewardship. These are being under the flagship Accredited by TESDA. Ang tawag doon ay mga ratings. Yeah, mostly sa rating courses po. Para sa best band cook. Yeah, Okay. culinary, yung sa stewardship. So you offer 70 courses? 74 to be exact, up to date. 74. Ganito pala kadami, engineer. Yeah. Ang mga trainings. Ano to? Kailangan, halimbawa, nakasampa na yung isang marino. First-timer siya, nakasampa na. Pagbaba niya, after 6 months or 1 year, kailangan ulit ba niya mag-undergo ng another training? O yung 74 courses na ino-offer, are you going to finish that sa isang Hindi marino? naman sa lahat kasi hindi nga pare-pareha. Halimbawa, ikaw sa makina. So iba yung kukunin mo Okay. kung doon ka sa makina. Kung nandoon ka sa steward department, iba rin ang kukunin mo. Kung nandoon ka sa deck department, iba rin. At saka iba rin yung kinukuha ng rating, iba rin yung kinukuha ng mga officers. Okay. At depende rin yan. Kung officer ka ng tanker or officer ka ng bulk carrier, hindi mo kukunin So, yung depende kung ano yung trabaho klase mo. ng barko. rin sa Just sasakyan mo. to add kung anong sinabi ni Engineer Ramirez, ma'am, as per STCW, yung 2010 amendments natin, ngayon po, yung safety courses, to be exact, yun po ang nagkakaroon ng retraining after every 5 years. Refresher. Refresher See, course kasi Ibig sabihin, kung ikaw ay nakakuha na nito, let's say for example, ngayong month na ito, April, pagkatapos, bibilang ka ng 5 years years. and then you're going to undergo another training. but not all of that. Not all of that. Yung first aid, hindi mo naman babalikan yan kasi sa barko, meron namang fire and boat drill at kasama yung first aid. So, you don't have to refresh because you are doing that every week on board the ship. Okay. Yung first aid. Meron din sa fire and boat drill, no? Meron din sa firefighting. Pero extinguishing a fire in an enclosed space ay wala yan. So, big Wala, sabihin, wala yan doon sa loob ng barko. barko. Hindi pinapayagan yan sa loob ng barko. Okay, doon yan At sa mga open spaces. ang isa pa, yung survival at sea. Kasi wala namang kapitan na sira ang ulo niya, na patatalunin niya yung kanyang mga crew habang tumatakbo ang barko no, doon sa dagat. So, at hindi rin niya yung ginagawa doon sa puerto kasi busy rin ang mga tao dyan. Okay. No? So, So, mangyayari lang yan, magkapag-training ka lang yan dito sa training center talaga. Okay, would you like to add? I would like to specifically add dun sa STCW mention, yun pong refresher, ibig sabihin, lahat po ng part sa competency na hindi niya kaya gawin sa barko, ay yun lang po ang ititraining niya dito sa lupa. Kaya siya refresher. But then again, kailangan po nila ng proof at documented evidence, ipepresent nila na ginagawa sa barko and authorized and signed by the captain. Ayun. Ganun pala po yun, mga kasambahay. Kasi madalas tayo nakakarinig, training. Now, Maraming nareklamo. Maraming nareklamo kasi sabi ng iba, noong araw, ang tawag nito basic SOLAS. Tapos, pinalitan nila. Pinalitan nila ng basic safety course. Pero nung makakuha na lahat, sabi nila, aba, ginawa namang basic safety course with PSSR. And then after that, ginawa namang ngayon, basic training na lang. Pare-pareha lang din naman, no? pero
ang katotohanan, kailangan mo talaga itong kunin dahil Every ito, 5 years kasi ito ay yung dalawa. nakasaad sa Sa ating mandatory requirements ma'am, sa ating STCW. And ito naman, engineer, itong training na ito, international. Yes, it is mandated by the International Maritime Organization. That is correct. So, ibig sabihin, hindi ito katang-isip lamang ng mga nagmamayari ng mga Maritime Training Center. At Yan po, nangyari yung STCW Convention sapagkat kagaya ng Titanic at saka Herald of Free Enterprise, Dunya Pass, malalaking mga tahidya sa karagatan. That's correct. Kaya nagkaroon ng mga amendments. Okay. Mga kasambahay, sa pagpapatuloy po ng ating discussion when we come back, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol doon sa mga training na ino-offer po ng Far East Maritime Training Center dito pa rin sa Naik, Cavite. Okay, muli nagbabalik dito tayo sa Tinig ng Marino. Good morning, good evening, good afternoon sa lahat ng mga nanonood. Ha? Muli, engineer, balik tayo. Na-notice ko lang, engineer, papunta tayo dito. It took us 2 hours. 2 oras. Medyo, kung May mata-traffic kalayuan ka, kung mata-traffic ka, medyo kakain ka ng mga 3 to 4 hours. Medyo may kalayuan din itong practicum site nyo. Okay, paano po ba ito napupuntahan ng mga estudyante ng madalian? Ayan. Okay, salamat sa tanong. Ang aming transportation services po, pagdating sa ating mga trainees ay meron po kaming supplier or nakakontrata po kami sa isang bus company. So sila po ang nagsha-shuttle ng ating mga estudyante mula sa main branch sa UN, sa Manila. Ang last bus po natin ay aalis po doon at exactly 6 a.m. So roughly, the most that we have sa travel time is 2 hours. So beyond that, medyo talagang Mahirapan may na. mga aksidente or whatsoever. And with the use of Cavitex, medyo napapabilis yung ating travel time sa estudyante. Yun, doon tayo dumaan kagabi, no? That's Mabilis ang travel natin. That's correct. Okay. Doon sa training po na nakita natin, matanong ko lang ito, may iba't ibang klase po ng apoy, katulad ng papel at kahoy. Yung oil fire, chemical fire at iba pa. Tinuturuan ba yung mga estudyante dito kung papaano ang pagsugpo sa pag-aapula sa iba't ibang Klaseng klase apoy. ng apoy? Okay, so sasagot po tungkol sa apoy. So basically po, ito po ay napapaloob sa training ng basic training, particularly sa modules ng fire prevention and firefighting. So dito, tinuturo po, there are 2 aspects naman po sa training. We have the classroom or the theoretical base, and the other half of which is yung skills base or the practical exercises. So dito nakapaloob ang theoretical. So particularly sa fire theories, dito po natatakel yung iba't ibang klase ng apoy. And to be exact, we have standards na sinusunod, yung ating NFPA o yung American Standard and the ISO or the European standards na sinusunod. So iba-ibang klase po ng apoy from Class A to Class E. Talaga, engineer, kailangan talaga itong matutunan. Yeah, dapat alam mo kung anong chemical o anong gagamitin mo sa pagsugpo ng apoy na yan. Kung halimbawa electrical fire yan, That's hindi mo naman pwedeng gamitin yan ng You know, tubig. this is very vital. Even an ordinary person, kailangan malaman din ito. Hindi lang Correct. yung mga marino eh. Kasi kung nakita mo yan, electrical yan, hindi mo pwedeng That's titirahin correct. kaagad ng tubig. Okay, Ang tama. apoy po, hindi lang naman po para sa barko. Actually, kahit dito po sa land base, very practical po siya kasi ang apoy po, hindi po lahat ng apoy ay pwedeng patayin ng pangkaraniwang agent. See? Ang bawat Okay. apoy may kanya-kanyang sariling agent na dapat at mas maganda gamitin sa pag-apula. Dapat Katulad tandaan ng yan. foam. Saan ginagamit ang Yeah, foam? very common yung foam po sa liquid fire natin. Kasi effective siya because it blanket, it smoothers the liquid itself, the flame of Kailan gagamitin ang CO2? Okay, ang CO2 po, mas common po siya sa mga enclosed space at saka po, ito may danger po kasi siya. Kailangan walang tao kasi may danger po siya na magkaroon ng Affixation. Yes. Okay, so marami tayong mga pag-uusapan, na marami kayong mga nalalaman. Amin po napag-alaman ng ibang mga maritime training center ay nagbibigay po ng ganitong mga kurso. Ano ang kaibahan sa inyong training center kung ikukumpara po ito sa iba? Napakandang tanong. So,
ang Far East Maritime Foundation Incorporated po, we take pride in delivering a quality standards of training. What I mean is, sinisiguro po namin as per STCW na lahat ng trainee ay one-on-one, hands-on, nakakagawa noong skills o practical exercises na dapat nilang gawin. Ang ibig sabihin yung inyong CRB, hindi nyo ginagawa sa tuyo na ilog. Ganon. Ganon na rin po yun. Okay. Yung mga nagtitraining dito po, di ba, medyo may kalayuan, kailangan ba silang bumalik? Kung mahirapan silang bumalik, ano yung mga ino-offer nitong Far East Maritime? Okay. So sa ganong cases po, if it's yung regular training namin, this is just a one-day training exercises. So sina-shuttle po namin sila to and from Manila, one day lang po rito. But we have some tailored or custom-made courses or tinatawag nating in-house courses that we do everything here from the theoretical to the practical aspects of the training. But for a regular training course, pupunta lang po sila dito para sa practicum. Okay. Yung pala naman, Engineer Nelson, maliwanag yan. Ngunit, meron din sila meron din kayong dormitories dito to accommodate in case na kailangan talaga sunod-sunod, no? Tama po. Sa sinabi ko, pag in-house po yung courses namin, dito po yung theoretical, dito yung practicum, so dito po sila in-house. Kasama po yung dormitory. Pag in-house po, how many days yan? Yung mga ganong klaseng training na kailangan matulog, mag-stay dito sa training center. Okay. na ito. So, yun po ay variable. Ibig po sabihin, ma'am, depende po sa duration ng courses. So, O maximum of how many days? The most that we have, as per our experience, is 5 days. Okay. So, manageable naman din, engineer. Ha? Yeah. Yung 5 days. Wag lang 1 month. Wala namang ganong klaseng training na 1 month dito. Wala po, kasi puro mga upgrading courses Okay. lang. Ang pagbibigay po ng isang tinatawag na quality training, let's talk about the quality training, ay isang matatawag din natin corporate social responsibility. Ngunit kadalasan po, ang mga reklamo ng mga marino ay nakaw, nauubos yung panahon nila. Imbes na makapagbakasyon, ay nauuwi, napupunta doon sa pagtatraining. Anong masasabi mo dito, Mr. Biones? Yeah. Speaking po ng corporate social responsibility and coinciding it po ito sa reklamo ng mga marino tungkol sa oras, kami po ay gustuin man namin paiksiin yung oras, ay sumusunod po kami sa requirement na tinakdang oras ng ating training council. Yung corporate social responsibility naman po, we take pride na masasabi po namin, dito po sa training complex, around 60% po ng ating mga empleyado rito ay mga tiga rito na ring community. So we are now helping also the community building lives and being part of the training complex. Yun sa munisipyo po at saka sa ating barangay, we are also a part of the Bantay Bayan. We also spearhead and we are a stakeholder of the Pawikan Conservation, and all projects po ng ating gobyerno ay kaagapay po at katulong nila ang Far East Pati na rin Maritime. ng mga training ng mga fireman, Yeah, whatever, na libre gusto po nila dito. dito, libre na. Really? Oh, yeah. Very I good. would say Okay. that's something. Engineer, sa pagkakataong ito, would like to take opportunity again. Pakiano nga po, pakibanggit kung ano at unong mga, like for example, today, ano po yung mga mangyayaring mga training nitong mga nandito ngayon? Ng mga dumating na, actually, nagrahanda na sila for the training na mangyayari the whole day dito po sa Far East Maritime Training. Okay, kung pag-uusapan po natin yung mangyayaring training ngayong araw, so to be specific, meron po tayong 4 na training course program na i-deliver ngayong araw. Number 1, yung atin pong Proficiency in Fast Rescue Boat. Okay. Pangalawa is... Actually, sa dagat mismo yun. Yes, ma'am. Kasi yung Lahat likod po. nito, mga kasambahay, eto, dagat mismo, Open sea, malawak. kita Sa yung open dagat. sea, Ayan. yes, sa Kita open natin Okay, yung dagat. malawak na karagatan yan. Okay, dito siya na Cavite. Sige po. Tutuloy ko. Pangalawa is yung ating PSCRB. What is that? Proficiency in Survival Craft Other than Rescue Boat. Then pangatlo po, yung ating Advanced Training and Firefighting. At yung pang-apat po natin, yung ating Basic Training, which is, ang gagawin po dito na part doon ay yung ating Personal Survival Techniques at saka yung ating Firefighting Activities. So Okay. yun po. Yun ang mga trainings dito, engineer. Yeah. Sa susunod,
magjo-join ako mismo, ha? Sa susunod. Magsusuot ka na Opo, magsusuot na uniforme. gano'n, pati yung lahat ng training na sasalihan na natin. Para maging maalam din ako. Yung mga importanteng bagay ito, lalo na yung binabanggit nila, yung fire safety. Yeah. Aba, napaka-importante nun. Kaya next time, Yung first aid. loobin. First aid. Ayan. First First aid. aid meron din First kayo aid, niyan. mayroon din po. Yung UNTV, mayroon kaming ganyan. Yeah. Lahat ng mga nandito sa amin ay na-train din po siya. Yan po ay isa sa mga ipinatutupad ng Kuya Daniel sa aming mga empleyado. Okay, mga kasambahay, magpapasalamat na tayo. Pero bago tayo magpasalamat, your very important message muna po, Mr. Biones. We're very happy na na-accommodate niyo po kami ng mga taga-tinig ng Marino. Go ahead, sir. Okay, so salamat sa inyo, Engineer Ramirez and Ani? Miss Annie. So, ang Far East Maritime Foundation Incorporated po ay, again, magpapatuloy sa pagbibigay po sa mga ating seafarers, mga seaman, ng quality training. Yun po ang aming pangahawakan at ibibigay sa lahat ng aming po mga kliyente. Maraming salamat din. Thank you very much, Mr. Briones. Thank you so much po. Engineer, nakakatuwa na dito na naman. Mayroon na naman tayong isang training center na napuntahan. Nabisita. Nakita natin ang quality ng kanilang mga training na ibinibigay. Yeah. That's correct. We're very happy here. Okay, mga kasambahay, huwag kayong aalis. Because when we come back, inyong matutungayan ang Buhay Mandaragat.